PNP, I will never allow any of my men to experience this kind of maltreatment, this kind of injustice na ginagawa nila ngayon sa isang police colonel. May isang dating NPA, RPA, ABB na naging congressman kung makapagsalita, ang yabang, siya lang may hawak ng absolute truth, yung ibang tao wala nang lying na lahat ng tao, siya lang may alam ng katotohanan. Pagsira ng ating bansa. Tama. Gusto lang sirain para ito malugmok at sila maghari-harian. At yun ngayon, ginagawa na niya ngayon through the legal forum, no? Diyan na sa talagang lumalabas na nananalo sila ngayon dahil yung parliamentary struggle nila ay talagang nakuha na nila dahil nakapasok na sila sa Kongreso. Yeah. Walang ibang mensahe na ipaparating kundi power tripping yung ginagawa ng mga tao na yan. Sobra ang power tripping. Alam mo, talagang napakasakit sa akin ng kalooban yung nangyari kay Wilkins dahil parang kapatid ko yung tao na yan. Yes. Good morning mga kasama. Andito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ay grabe ha. Salamat ha boss. Salamat ha. Oo ha. Ano meron? Ay, siya nga pala, 162,000 subscribers na po tayo ha. Maraming salamat po sa mga boss ko dyan. Hindi dahil sa inyo, hindi ganito yung ating channel. Kayo ang boss ko, ha? Ano meron dito? Sabi dito, nagdrama na. Ang drama ni Aimee, di kinagat ng taong bayan. Vice Ganda at Kiko, nawala ng prinsipyo. Kaloka, ano? Kasi dati di umano, mga kasama. Merong mga pahapyaw itong mga ito si Dilawan, Piklawan, meron ho silang mga bagay-bagay, mga salita, mabibigat na salita. Ngayon, napapansin dito ni Robin, anak ng tipaklong, sama-sama. Ano nangyari? Parang sumisimpatya ata. Sabi rito ha, parang kumukuha ng simpatya, para magkaroon ng puwersa di umano. Iyan ang sabi dito. Pero kayo ba mga kasama, kahit magsama-sama pa ba itong mga kulay na ito, sa tingin nyo mananalo ito sa kulay berde? Nako po. 2028 magkakaalaman. Sabi nga ni Chavit Singson, ni Gobernador Chavit Singson, dating gobernador, ang boto ay para kay BP Sara. Walang tatalo. Kaya sabi nga, kahit magsama-sama pa, wala talagang titibag, ika nga. So yan, pakinggan natin. Bago natin simulan ng ating talakayan at reaksyon, ha? Isang like, isang share, goods na po tayo dyan, ha? At like ang video at share. Salamat boss. Kayong mga boss ko, mga subscriber ko, salamat po ng marami sa inyo. Subaybayan nyo lang po araw-araw ang ating channel, no? Panoorin nyo lang po. Ay goods na po tayo dyan. Simulan na natin kung ano meron dito at sa dulo ng ating video, mamaya, meron hong mensahe at pahiwatig, Ang sabi rito, kung matapang ka, dapat sa Mindanao labas mo yung tapang mo sa Mindanao. Hindi parang hindi ho kaya. Parang yung mama na sinabihan, parang matapang lang yun. Pagsama-sama sila di umano. Saan? Diyan sa kamera. Kung sabi nga ni Senador Bato, ilabas mo ang tapang mo sa Mindanao. Meron kayang ilalabas na tapang sa Mindanao. Yung mamaya abangan nyo sa dulo ng ating video. Pasok ko muna natin to si Robin. Tila nga daw nagmumukbang na ang mga kakamping at dilawan sa kanilang mga suka. Ang pamilyang Marcos na kanila nooy sinasabing magnanakaw at hindi deserve na mailibing sa libingan ng mga bayani ang tatay ni BBM na si dating President Marcos Sr. Lahat ng yan ay kanilang isinuka at kanila ring kinain. Nasaksihan natin ang tila pagiging walang prinsipyo ni Vice Ganda. Umattend kasi siya sa naging konserto sa palasyo
na pinangunahan ng Office of the President. La. Pero ano nga ba ang mga argumento at naratibo noon ni Vice Ganda? Huwag daw bumoto ng magnanakaw. Yan. Pero nasan siya ngayon? Yan. Isa pa rin itong si Kiko Pangilinan. Anyari na sa inyong ipinaglalaban at prinsipyo. Hindi ba't matatandaan natin noon na ang kanyang sabi ibalik daw dapat ng mga Marcos ang kanilang ninakaw? Hi everyone, at ako nga pala si Mac Ang Magdala at welcome. Ano, mga kasama, no? Parang ang happy-happy nila tignan. Pura yaman. Isipin nyo, yung kung sino yung bumabatikos dati, may mabibigat na paratang at mensahe. Ngayon, ito. Makikita nyo sila, nakadikit, naka-smile with matching hawak pa. Ika nga. Anak ng tipakalang. Ganito na nangyayari sa ating bansa ngayon. Kahit na, ika nga, sabi nga, kahit na lait-laiting ka noon, durug-durugin ang pangalan mo. Sa 2028, sama-sama tayo. Sabi daw di umano lang nagko-comment dito. Ay, si Mio Marimar naman, walang mga prinsipyo sa buhay, Walang palabra de honor, ika nga. Sabi ni Jesse Mendy. Dito. Tuloy natin. Tuloy. Heto pa ngayon, dapat ibalik ng pamilyang Marcos ang mga ninakaw sa bansa. Nako. Sino yung, post pala ito? Anak ng bugi, Nagka-leche-leche na. Naungkot na yung mga post. Dapat pala, pag may post kang ganyan, dapat, pagkalipas ng mga ilang taon, burahin mo na. Marami palang naghahalungkat. Dapat ibalik ng pamilya, tutut, ang mga ninakaw sa bansa. Dapat itigil ng mga tutut ang paggamit sa nakaw na yamang ito para magsinungaling at ibahin ang kasaysayan. Kapag nangyari na ang mga ito, saka lang natin pwedeng pag-usapan at sangalang-alang ang move on. Yan ang pahayag dito, kung sino yung nakikita nyo dyan. At tuloy natin. Dapat itigil ng mga Marcos ang paggamit sa nakaw na yamang ito para magsinungaling at ibahin ang kasaysayan. Kapag nangyari na ang mga ito, saka lang natin pwedeng pag-usapan at isaalang-alang ang pag-move on. Yung certified rabbit kakamping ka, pero nakikiparty ka sa Malacanang, hosted by the person you called magnanakaw and mamamatao. Kaya hindi ako believe sa mga kakampings. Hindi mo alam ang pinaglalaban nila. Advocates of good governance daw. Pero mga Marcos apologists din pala. O hindi ba mga kasweet? Sila ito dati sigaw ng sigaw. At kung ipagdiktikan nila, na magnanakaw ang mga Marcos. Pero ngayon, magkakaibigan na pala. Iboboto niyo pa ba ang katulad ni Kiko? Yan ang sinasabi ko. Merong masasakit na salita, di ba? Hindi mo na inisip. Sa bagay, kasi sabi ng kaibigan natin na si James dito, ganyan kasi ang politika. Kailangan meron kang sirain, meron kang katapakan. In the end, sila daw ang magkakasama. Pero hindi ganyan ang BP Sara. Kaya nga may nagbanggit na siya na no return, no exchange. Ika nga. Di ba? Hindi na. Wag na. Kaya ito napatunayan na natin na mayroong mga gantong bagay pala, yung dating nagbabanggit ng mga hindi magaganda, hindi kaaya-ayang salita, ito, sama-sama sila. Happy ang Christmas, ika nga. Happy, Merry ang Christmas. Ito, pasok na natin dito sa mga usapin. Kung saan, nagsalita na si Senador Bato de la Rosa patungkol dito sa usapin kasi meron ditong alam nyo ba yung mahilig mag-contempt na lalaki? Siya yung nagpa-contempt din sa isang general. At pina-contempt din dito si Colonel Grijaldo. Biruin nyo, isang mga kaliwang left and right
ay nagpa-contempt sa mga nagserbisyo sa bansa. Matagal nagserbisyo at hanggang ngayon nagsiserbisyo pa rin. Diba? Si Colonel Grijaldo, isipin nyo, mantakin nyo ha. Nagpapagamot may opera sa balikat. Dapat man lang sana, diba, ang ginawa ay hospital arrest. Ang ginawa ho, talagang gusto sa house. Oo, wala ho tayong magagawa doon kasi sila yung, sila yung may kakayanan na ika nga. Sabi ng iba, sila yung power. So ito, bibigay ko sa inyo yung slide na to para magkaintindihan at malaman nyo rin kung ano yung, himumutok ka, hindi himumutok to, galit na po ito. Kaya merong sinabi rito, dapat, yung tapang niya sa bundok, sa may Mindanao, para nako, hindi ho tatagal ito sa Mindanao. O kung sino ho yung babanggitin pangalan dito na mahilig mag-contempt, kilala niyo ho ba? Kilala niyo ho ba kung sino yung mahilig mag-contempt? Nako, hindi ho tatagal sa Mindanao. Baka isang araw lang yan Diba? Pasok na natin to. Ako ang Chief PNP. I will never allow any of my men to experience this kind of maltreatment, this kind of injustice na ginagawa nila ngayon sa isang police colonel. May isang dating NPA, RPA, ABB na naging congressman kung makapagsalita, ang yabang. Siya lang may hawak ng absolute truth. Yung ibang tao, wala nang lying na lahat ng tao. Siya lang may alam ng katotohanan. Kasama natin ngayon si Senator Ronald Bato de la Rosa, former Chief PNP. Sen, may buntag si Admar, si MJ sa SMNI Puso ng Bayan. May buntag, Admar at MJ at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga sa ating lahat. Opo, good morning din sa lahat ng mga kapwa ninyo, kabalyerol na high blood dito sa mga ginagawa ng House Quadcom. Sir, ano pong pakiwari ninyo doon sa... Sino ba naman hindi ma-high blood? Kuya MJ, Kuya Admar. Di ba? Isipin nyo isang maliit na tao, na taga-bundok dati at naimbitahan, pumasok dyan sa house. Sa bagay, siya lang naman kasi isang representative kaya lagi siyang nauutusan. Wala siyang distritong pinangahawakan, ika nga. So ang sumatotal, siya yung pinaka-front. Kung magkaroon man ng problema, siya ang haharap. At yung mga nasa distrito, yung mga humahawak ng mga distrito, ika nga, wala hong pananagutan. Bukod tanging sila, yung mga humaharap. Isipin nyo, makita, mantakin nyo. Sino ba yung maharap dyan sa kamera, yung boses dyan? Di ba mga kaliwa, left and right? Sila ho yun. Di umano. Tuloy. Ginawa na pag-contempt kay former PDEA Director General Wilkins Villanueva. Makikita mo naman sa hearing kung anong ginawa nila kay Wilkins Villanueva. Talagang super abuse of power yung ginagawa nila. Totoo naman. Dahil lang hindi nila gusto yung katotohanan na nanggagaling kay General Wilkins Villanueva. Sabihin na kanila na lying. So ano magagawa ni Wilkins? Na that's the truth as far as he is concerned. Tapos sa kanila, sa Quadcom, that's a lie as far as Quadcom is concerned kasi sarado ng utak nila talaga na talagang gusto nila makuha yung naratibo na gusto nila. So hindi po maganda ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Hindi na talaga maganda. Sobra ng abuso. Sir, sa inyo pong pagkikipaglaban sa CPP and PNDF, na salubong niyo ba yung pangalan na Congressman Paduano sa mga nagdaang panahon? Hindi ko na salubong yan. Dahil kung matapang yan, na NP, dapat doon sa Mindanao yan nakikipaglaban. Hindi ko na rinig yung pangalan niya doon sa Mindanao. Lumabas yung pangalan niya ngayon nung congressman na. Hindi ko kilala yung tao niya noon. Ibig sabihin, Senador, ito ay hindi popular. Ngayon lang ang nagpapakilala. Baka mayroong gustong baka tatakbo ulit. Baka gusto pang maging senador. Kaya nagpapakilala. Naku po, yung mga ganyang style, hindi na ho pinapatos ng mga kababayan natin. Galit ho sila sa mga ganun tao. Kita nyo, house. Pero kung umasta sila para nasa squatter. Di umano. Kung mag-akusa siya at magtanong siya sa tao, sa resource person pa lang ho ito, hindi pa akusado. Ibig sabihin, nagbabalangkas pa lang sila ng batas dyan. Pero kung tratuhin nila, pagtawanan nila,
hindi ho makatarungan. Sa bagay, kung ganyan ang utos sa kanila, wala kang magagawa. Sino ba yung nasa likod niyan? 'Di ba? Lahat ho, sa tingin natin, lahat ho ng kaalyado ng mga Duterte, ganyan ang ginagawa. Kaya mas maganda ito, may boses si Senador Bato rito. No? Kaya sabi ko nga sa inyo, malapit na ho ang Mayo. Ito na, magpapasko na. May pasok lang natin, magpapasko na ho. Siyempre, dapat Merry ang Christmas natin, di ba? Merry Christmas po sa inyong lahat at Happy New Year. Pagpasok ho ng January, dapat alam nyo na. Nasa listahan nyo na kagad kung ano yung mga iboboto, sino-sino iboboto nyo. Nabanggit na natin yan. Pati mga party list, nabanggit na natin yan. Di ba? Wag ho kayong boboto doon sa alam nyo trapo. May mga bagong senador na lumabas na puro trapo pala. Yung mga nagsipirma, buti na lang yung mga hindi nagsipirma, yun talaga yung totoo. Di ba? May boses, may tapang, may paninindigan para hindi sila pumirma dyan sa baykam-baykam na yan. Di umano. Ngayon, eto na. Ikaw, maliit na tao na nagyayabang-yabang, nagyayaw-yaw, nagpapakontempt-contempt. Eto, kainin mo yung sinasabi ni Senador Bato rito. Yan, pasok, Senador. Opo, kasi marami din po sa mga produkto ng Philippine Military Academy ang nag-question dito nga sa nakaraan ni Congressman Paduano sa ilalim po ng Alex Bongkayo Brigade na kini-question na ang mga PMAer na nalagay sa pamahalaan nagsilbi po at nagbuwis ng buhay. Pero siya sa nagdaang panahon, ano raw ang naging ambag niya? Wala. Sa bayan. Pagsira ng ating bansa. Tama. Gusto lang sirain para ito'y malugmok at sila maghari-harian. At yan ngayon, ginagawa na niya ngayon through the legal forum, no? Diyan na sa talagang lumalabas na nananalo sila ngayon dahil yung parliamentary struggle nila ay talagang nakuha na nila dahil nakapasok na sila sa Kongreso. Yeah. Andiyan na sila. So yun nangyari ngayon. Binibigyan natin ng tsansa yung mga taong kalaban ng estado para sirain ang ating estado from within, hindi from the outside, from within. Hala, yan ang nakikita natin dito. Sa bagay, may katotohanan ho. Nakikita na natin dito, yung mga kaliwang left and right ay unti-unti na hong gumagawa ng pangalan at may boses. Meron nga dyan isang babae, kilala nyo. Castro. Castro daw ang pangalan nun, apelido nun. Umamin siya. Siya yung nagiging boses at para ma-impeach si BP Sara. Siya yung nag-initiate. Inamin niya sa isang video, panayam sa kanya, di umano. Ngayon, eto na, nagsisipasok na sila, gumagawa sila ng pangalan, nagre-recruit pa, di umano. Marami ho, mga kabataan. Anak ng bugi, Ibig sabihin, gusto nila, kagaya na kinasabi ni Senador Mito, parang nagpaparami na sila dyan. Kasi makikita niyo, paano natin masabing marami? Napansin niyo ho ba yung mga, yung naghain sila ng impeachment case? Diba? May mga nag-cover ng mga media. Hindi ho kilala yung mga mukha nun, biglang nag-appear. Ano yan? Sino yan? Mga kabataan. Anak ng bugi ho. Tuloy natin, Senador. Mismo sa ating gobyerno. They are using democracy to destroy democracy. They are talagang yung kanilang duplicitos na mga estratehiya ay gumagana. Opo. At anong pakiwari naman na Sen ng mga tao nakakasalubong po ninyo? Imong mahimamat kada adlaw na nakakausap po niyo araw-araw. Sa nangyayari po diyan sa mababang kapulungan ng Kongreso sa Quad Investigations? Wala akong nasalubong at nakausap na tao na natutuwa sa ginagawa nila. Lahat ng nakausap ay galit na galit sa ginagawa nila. Ultimo, ordinaryong tao ay talagang galit na galit na sa kanilang ginagawa. So, wala pong kabutihan na naibigay ang kanilang 13 na hearings, no? Sobra talaga, no? Umabot ng 13 hearings just trying to demolish the Dutertes, but nagkamali sila. Iba ang dating sa taong bayan sa kanilang ginagawa. Ang taong bayan ay lalong nagagalit at lalong napamahal si Pangulong Duterte. Nakita nila ang diferensya sa takbo ng gobyerno ngayon at gobyerno noon. Opo. Maliban po kay General Villanueva, ito pong active Police Colonel Grijaldo, nilipat din pala sa House of Representatives sa kabila po ng kanyang medical condition. Sen, meron po kayong shinare na larawan sa inyo pong Facebook at nag-viral po ito. Sobra talaga, MJ at Admar, sobra na yung ginagawa nila. Yun nga,
kinisyon ko pa rin nga yung aming liderato sa Senado, no? Sinabi ko, alam nyo, pag ganito palagi mangyayari, chances are yung mga tao na who are trying to seek redress dito sa Senado because of the abuses that they are experiencing from the lower house ay mawala na ng pag-asa sa buhay dahil iniisip na, tinitingnan nila. Pumunta ako sa Senado, nagsalita ako ng katotohanan para malaman ng taong bayan kung anong nangyayari. And yet, hindi ako kayang dipinsahan ng Senado. Ngayon, ito, nirisbakan ako ng House of Representatives, kinulong ako ngayon dahil galit sila sa aking pagsawalat sa katotohanan. So ngayon, imbes na iniisip ng mga tao, no, because talagang kahit na yung aming mga predecessor sa Senado at saka kami ngayon at ang taong bayan, they are hoping and they are claiming that the Senate is the last bastion of democracy. Kung ang lahat ng ibang mga ahensya ng gobyerno ay nawawala na ng nawawala ng saysay sa kanilang demokrasya, pero ang Senado ay nandyan para mangingibabaw ang demokrasya sa buong Pilipinas. Pero with what is happening, baka magdalawang isip na yung ibang tao na hindi na ako pupunta sa Senado, hindi na ako magsalita dyan ng katotohanan, hindi pala ako kayang dipinsahan. Ngayon tuloy, ako tuloy ngayon, nirisbakan dito sa mga tinamaan sa aking pananalita, pawang katotohanan at tama lang na kinulong tuloy ako ngayon dito. So, masakit para sa akin na parang bang ganun na lang sila ka-powerful at ang Senado ay walang magagawa tungkol sa mga ganung klaseng bagay na mga pang-aabuso, no? Ang tao ay nakikiusap na with his current medical condition na bagong inoperahan yung shoulder niya, kung pwede, hanap na lang sila. Kung hindi pwede sa PNP General Hospital sa Camp Crame, kahit anong hospital na lang sa government-owned hospital na pwedeng siyang dalhin doon, pumili lang HOR, House of Representatives, kung saang hospital gusto niyang ilagay para naman yung kanyang operation wounds, no, na dumudugo pa, open wound pa, ay mabigyan ng medical attention. Ang ginawa, talagang pinaparana sa kanya yung gaano ka-ruthless ang House of Representatives. Kinulong siya doon sa kulungan yung kinulungan kay Atty. Zuleika Lopez. Ganun, gusto lang talaga nilang mag-power tripping ba na ikaw, gumawa ka ng nakakasama sa amin, kaya magdusa ka, kulong ka namin dito. Hindi mo lang dinala sa hospital. So sobra kaya nasabi ko, kung ako ang chief PNP, I will never allow any of my men to experience this kind of maltreatment, this kind of injustice na ginagawa nila ngayon sa isang police colonel. Paano na lang ang ordinaryong tao? Kung itong police colonel ay ginagano nila, binababoy nila, paano lang yung ordinaryong tao? Antuteng ka, Edmar, MJ. Yung power of contempt ng Senado at ng lower house, ng Kongreso in general, yan, ang rational behind yan is to make sure na siya ay makaka-attend sa hearing. Yan ang power of contempt yan. Yes, in case sabi. Ayun naman pala. Yung contempt, ano na yan. Oo, para ma-sure lang na, kaya kay ko-contempt, kung halimbawa magkakaroon ng hearing, makaka-attend ka. Bakit ganito? Ganere, ang nangyayari. O kahit may sugat, kukunin sa ospital at ipapasok sa house. Ngayon, magpapasko ho. Ilan days yan? Kailan ho ba, sabihin natin pangalawang araw na, pangatlong araw na. So, baka ho magpasko kasi recess ang Kamara, magre-recess na. 'Di ba? Ang balik na niya ay January na ho. So baka doon din makakalaya si Colonel Grijaldo, pero hindi pa tayo sure doon mga kasama. Wala pa tayong idea. Pero ang ginaganansya ko sa inyo, dapat manood kayo lagi ng channel natin sa YouTube. Halungkatin nyo. Kung hindi ka pa yung bago ka lang sa channel natin, mag-subscribe ka na. Kung hindi mo makita, halungkatin mo ng halungkatin, hanapin mo si Kuya Goods. Ayun lang magagarantizado ko sa inyo. At sa usapin na ito, talagang may boses na binibigay na si General Bato rito. No? Kung sa yung PNP chief, walang ganyan. Hindi niya pababayaan yung tao niya. Sa nangyayari dito, ang nangyayari panggigipit na. Oo, kasi alam niyo kasi nagsalita si Colonel Grijaldo, 'di ba? Na naalala niyo, binibigyan siya ng statement na mali. Para lang idiin ang Pangulong Duterte. Ayaw niya. Kasi nga may paninindigan siya. Ang utos ang turo sa PMA, sa loob ng PMA, huwag ka magsisinungaling. Nasa katotohanan ka lang. 'Di ba? Kung tama ka, panindigan mo. 'Yun ang utos 'Di ba? Hindi siya susuway doon kasi
pwede siyang matanggal kung halimbawa patunayan na na nagsinungaling siya. Ngayon, siyempre, may paninindigan. Walang, nangyari pa rin, sa kagustuhan pa rin ng mga, alam mo, sinong gustong gumanti dyan? Yung sila. Kasi diniin sila Napahiya sila sa taong bayan Sino? Yung sa kamera, yung mga bakulaw. Diba? Ngayon, buti na lang, andito si Senador Bato at nagsalita na po. Tuloy pa natin. Hindi mo, umiiwas sa hearing. Kasi nandun sa ospital, inoperahan ng shoulder. Kung gusto mo siyang mag-appear, ang pag-cite mo ng power of contempt is for him to force him to appear before the hearing. At kung wala na kayong hearing, natapos na, nag-wrap up na yung hearing, terminated ang inyong hearing, like what they have said, tapos na yung last hearing na nila yun, ano pang purpose para kunin mo yung tao sa ospital at dalhin sa House of Representatives? Para lang ipakita mo yung power mo over sa kanya? Mali po yun. Dahil ang Kongreso po ay walang power, hindi kami korte na magpataw ng punishment. Ang ginagawa lang ngayon kay Grijaldo is punishment yun. Punishment yun sa kanyang sinasabi na hindi maganda na napasama yung imahe ng Quadcom. Punishment yung ginagawa nila, hindi yun yung to compel his presence during the hearing. Dahil wala ng hearing. Tapos na. Di ba? Sabi ko sa inyo napasama daw yung imahe, paano hindi mapapasama? Puro contempt. Walang alam, puro contempt. Isa-isahin natin kung sino yung pinagko-contempt nila. Yung mayor na isa, nakalimutan ko na huwag apelido, na contempt. Si Atty. Lopez na contempt. Si Colonel Grijaldo na contempt. Si General Wilkins na contempt. 4 na ho. Ilan pa ba? Marami. Yung mga Chinese, na contempt. Halos pag gusto nila kasing paaminin at hindi umaamin, gusto nila i-contempt. Si Garma na contempt. Pero ito ngayon nakakalungkot. Diba? Kung sino pa yung kung sino pa ngayon yung nagsinungaling, di umano, ngayon nakalaya. Hindi lang natin alam kasi sabi-sabi nakakulong daw sa US. Wow, ang sarap naman sa US pa makulong. So, kailan kaya yun babalik ng Pilipinas? Hanggang ngayon wala akong balita kay Garma. Ayun sabi lang nakulong. Ang tanong, totoo kaya akong nakulong? Wala naman pumuntang wala naman nag-report na mga media na eto nakakulong nga. Wala naman ganun pinakita. Sabi-sabi lang yun. Ngayon, eto na. Ang siste, di galit na yung tao sa kanila. Dahil nga sa sinabi ni Colonel Grijaldo. Ngayon, sabi ni Senador Bato, paghihigante ang lumalabas dito, panggigipit. Sa tama lang, di ba? Nakikita nyo, parang ginigipit. Kung tapos na nga yung investigasyon, bakit mapakukunin yung tao? Meron nga sugat, open wound daw, di umano, Meron daw open wound. Bakit mo pakukunin sa dapat nga magpagaling Dahil inoperahan tapos ilalagay nyo dyan, wala naman lang daw wala man lang doktor, wala man lang nag-aayos. Ayun sabi rito sa video. Kaya ituloy pa natin. Nag-terminate na yung investigation. Ang rule of thumb nga dyan, if kung meron kang kinontempt, then tapos na yung hearing mo, nag-close ka na, nag-terminate ka na, by all means, i-release mo yung mga pinagkukontempt mo. Ganun po yan. Hindi yan punishment yung citation of contempt. Citation for contempt. Hindi yan punishment, kundi to ensure his presence during the hearing. Ngayon, wala nang hearing, bakit mo pa ikukulong yung tao? Dahil lang, galit kayo. Dahil nagsabi ng totoo si Colonel Grijaldo at kayo ay napapasama sa publiko. Wow, how ruthless this Quadcom is, no? Sobrang abuse of power talagang ginagawa itong mga tao na ito. Opo, Senador, may buntag si Admar po ito. Balikan ko lang po si General Villanueva kasi hindi po matatawaran yung kanyang naging experience, mga achievement. Nagkasama po kayo minsan sa operation. Naalala ko noong nagkaroon po ng hostage taking, no, doon sa Davao, kayo po talagang dalawa at yung isa pa ang nanguna talaga doon, and along the way tinaya na po niya yung kanyang buhay, lalo na sa paglaban po sa illegal na droga. Nakita po natin yan, talagang hands-on po siya sa mga every operation. Tapos ganito lang po ang mangyayari kung questionin yung war on drugs. Ano na lang po yung message natin na naipapadala nito
ito sa public, lalo na doon sa mga gusto na masawata talaga yung illegal na droga? Walang ibang mensahe na ipaparating kundi power tripping yung ginagawa ng mga tao na yan. Sobra ang power tripping. Alam mo, talagang napakasakit sa akin ng kalooban yung nangyari kay Wilkins dahil parang kapatid ko yung tao na yan. Parang kapatid ko yan. Sa academy pa ay kilalang-kilala ko na yan sa Philippine Military Academy nung Cavite pa kami. At nung gumraduate siya, ay namumonitor ko yung kanyang mga accomplishments sa Philippine Constabulary, sa PNP, hanggang sa pumunta siya sa NARCOM at sa PDEA. Talagang walang atrasan yan, puro trabaho ang ginagawa ng tao na yan. Kaya nga yan, nagkakapangalan, nakikilala bilang isang magaling na operative dahil talagang buhay niya, palagi niyang sinusugal para lang magampanan yung kanyang trabaho. In fact, nabanggit mo naman yung hostage rescue operation na ginawa namin doon, laban doon sa mga hostage taker doon sa Dapicol, if you can remember, di ba? I was then the battalion commander. There were around 500 people under me. Si Wilkins naman is one of my company commanders. Meron siyang around 100 policemen under him. Pero pagdating doon sa very crucial na close quarter battle na ginawa namin when we conducted the hostage rescue operation doon sa Dapicol, alam mo, nag-form kami ng 8-man team para mag-execute ng plano ng rescue operation. 8-man team. At alam mo kung sino kasama doon? Ang nag-lead doon, ako ang number 1 assaulter. Number 2 assaulter, si General Colonel Evangelista, if you can remember. Number 3, si Captain Wilkins Villanueva. And the rest, yung 5 tao ay puro mga PNCO na. You can just imagine, pwede naman namin i-utos yun. Kasi ako, battalion commander ako, may 500 ako na tauhan. Pwede ko i-delegate sa mga tao ko. Si Wilkins naman, mayroon siyang 100 na tauhan. Pwede niyang mag-utos sa mga tao niya. Pero kami mismo ang nag-conduct ng rescue operation dahil alam namin kung gaano ka-crucial yun na operation. Sabi namin, kung mamatay man tayo, at least tayo namatay, hindi yung tauhan natin. We have to lead the example, Admar. Talagang kami ang nag-assault doon at na-rescue namin yung mga hostage taker, mga hostages at napatay namin yung mga hostage takers. Talagang pinipersonal namin yun, dinidibdib namin yung trabaho namin, Admar. Okay lang kung tayo ang tamaan ng bala, Wilkins, huwag lang yung mga tauhan natin. So tayo, let's go. Tayo ang mauna sa operasyon. So ganun po, kadedicated si Wilkins Villanueva pagdating sa trabaho. Mag-usap kami pagkatapos sa operasyon. So Wilkins, yung tinamaan ng bala doon sa loob, kung yung bala na yun sa atin tumama, ano mangyari sa mga anak natin, Wilkins? Ang liliit pa ng mga anak natin. Sabi ni Wilkins sa akin, sir, okay lang sir kung mamatay tayo kaysa yung mga tauhan natin ang mamatay. Mas maliliit pa yung mga anak nila at mas kukunti ang pensyon na matanggap ng mga asawa nila. So, ganun po si Wilkins Kabayani para sa akin. Tapos ngayon, gaganunin lang na isang dating NPA, RPA, ABB na naging congressman kung makapagsalita, ang yabang. Siya lang may hawak ng absolute truth. Yung ibang tao, wala nang lying na lahat ng tao. Siya lang may alam ng katotohanan. Ay nako, napakasakit para sa taong bayan at para sa mga sundalo at mga pulis na nakipaglaban dito sa mga NPA na ito. Tapos ngayon sila nakapasok sa Kongreso at sila na ngayon ginagamit ng power ng Kongreso para makabawi dito sa atin. I don't see napaka-unfair ng mundo pagdating sa ganung sitwasyon. Talagang masama ang loob ko para kay Wilkins dahil kilala ko siya kung gaano siya katino na tao, gaano siya ka-dedicated sa kanyang serbisyo. Ayan ayan, sabi ko nga sa inyo Kaya huwag kayong magpapahuli sa mga issue, balita at reaksyon ng bayan Lagi kayong antabay. Araw-araw meron tayong upload. Napakinggan nyo naman kung ano yung nabanggit at pahayag dito ni Senador Bato. Tayo ay nag-reaction lang naman. Diba? Oo, wala naman sigurong masama sa reactionista. O kaya, lagi kayong antabay O mamayang hapon, upload tayo ulit. Hanggang sa muli. Bye-bye.